Hi guys, welcome to my channel. So my name is Natalie Nicole Villamel, and today I'm going to show you what is processing user input. So this tutorial is perfect for a student, whether you are complete or beginner or have some experiences. So karon nato na siyang sugdan, so let's get started. Processing user input means taking input from the user, understanding or converting it, and using it in your program to make decisions, calculations, or display results. So, meaning, ang pagdawat sa input gikan sa user and pagsabot or pag-usab ani. So, og paggamit niini sa program para makamake dito ka og decision, then pag-calculate or pag-display sa result. Steps in processing user input. So first, we have receiving the input. So ask the user to enter something, example, a name, age, or a number. Read what they type. So first is pagdawat sa input. So, pautan ang user nga mo-enter siya, example, a name. Then, basaha dayon ilahang gisulat. So, inana receiving the input. Kaduha is converting the input. So, input usually comes as a string. You might need to convert it into another type like n for a numbers or float for a decimal. So, kasagaran, ang input is a string. So, kung kinahanglan nimo siya usbon ngadto sa lain-lain nga mga data type sama sa n para sa mga number or float para sa decimal nga number. I-convert bitaw nimo siya, like inana bitaw. Katulo is validating the input. So, check if the input is correct or acceptable. So, pag-validate na niya sa input. So, imo gid siyang i-check or susihon kung sakto ba o nadawat ang gisulod nga data. Sa ikaapat is using the input. So, 3A is ipakita nimo ang usa ka message gamit ang nakuhang input. Like inana. In Python, uses input, close and open parenthesis function. Everything entered is treated as a string by default. So, sa Python is kung gamiton daw ang input, open close parenthesis function. So, ang tanan nga gisulod sa user kay gitreat siya as a string nga text sa default. So, for example, getting input from the user. So, we have name is equal input, open close parenthesis, then enter your name. Sa age, we have age is equal and open close parenthesis input, then open close parenthesis input your age. So, sa pag-print, ma-print ang hello, then name na imuhang gi-enter, then you are, then ang age na imong gi-enter, then years old. So, ato siyang i-try o code. Try to siya code, dito sa VS Code. Ato sa siyang i-copy. Copy na to. Then, ato to sa VS Code. Yes. Meron. I-try na siya code, guys. Control S. So, run siya guys. So, mag-enter taog name, Natalie. Enter.
Then, mag-enter po tag age. 18. So, as you can see, akong giingon po ganina, ma-print ang hello, then imuhang name, Natalie, then you are, then imong age, 18, then years old. Ilan na siya, guys? So, sa Python, guys, is gamiton nimo ang input, open close parenthesis function aron bitaw makuha ang data gikan sa user. So, ang koan in Python bisulon sa pa ng imuhang gisulod nga text. Una na basahon is string. Mao kung ang numero imuhang gi-type, ang imuhang kinahanglan is dapat nimo usbon. I-convert nimo siya into integer. Then kung float, i-convert mo siya float, decimal. Like inana guys ba? So in Java, use scanner class, you need to import scanner and manually specify the data type. So, sa Java is magamit ka og scanner nga class and kinahanglan nimo siya nga i-import ang scanner og mano-mano, then isulti kung unsa nga klase ang data nga imong gusto. Like for example, inani system.out.print open close parenthesis, enter your name, then semicolon. String name is equal scanner dot next line, open close parenthesis, then semicolon. System.out.print, open close parenthesis, enter your age, then semicolon. Semicolon is nag-represent siya sa end of statement. Then, end age is equal scanner.next end, open close parenthesis, semicolon. Then, sa pag-print, guys, inaniyon na siya ang way sa pag-print. System.out.print line, hello, then i-append ang name, then another append you are, then append ang age, then append ang years old, then semicolon. So, ato ni siyang i-try og code sa VS Code if mo gana ba siya. So, i-try na to guys. So, mato ta sa VS Code. Ato sa aning i-copy din. Ato ta sa VS Code. Then, Control S, then ato din i-run. So, mo-run siya guys. Tigana akong code. So, ato siya i-try og enter. Mag-enter tawag ako name, Natalie. Enter. Then, ang age. May enter po tag age nga 18. Then, so, ang ma-result, para sa kong yun ganina, ang ma-result is hello. Then, name nga imong gi-enter, which is Natalie. Then, you are. Then, ang age po na kung ag-enter is 18, then years old. Inanion na siya, guys. Next. So, another topic is basic data manipulation. I thought, guys, sa Java is kinahanglan ka mag-import og scanner class nga imuhang gigamit, then ang next line is gamiton nimo pag string. Then, ang next end is para po sa integer. So, unlike sa Python, guys, sa Python is, kaano siya, automatic ra siya ingon og data type. Pag ang Java is, dapat nimo siya kinahanglan nga isulti nga ang data type nga imuha bitong gigamit. So, narata diri sa basic data manipulation. Basic data manipulation refers to the changing, transforming, or operating on the input or data that you receive. Basic data manipulation refers to the simple actions you perform on data. These actions help you change or use the data in a way that makes sense for your program. So, kani is nag-refers siya sa pag-usab
or pagbag o then pag-transform sa input o data nga imuha bitong nadawat. So, kini is nagpasabot sa mga simple nga lihok is imong buhaton sa data. So, ang mga actions is same niini is makatabang nimo siya sa pag-usab or paggamit sa data pamaagi sa pagsabot o angay gamiton sulod sa imuhang program. So, example of basic data manipulation. First, we have data cleaning. So, data cleaning is removing or fixing incorrect or incomplete or irrelevant data. So, ang pinakauna is paglimpyo sa data. So, kani is, diri nga part is pagtangtang bitaw or pag-ayos sa mga sayop, kulang o dili kinahanglan sa data. So, for example, we have deleting empty rows in Excel, fixing typos, removing duplicates. Like, inana bitaw mga example sa pagtangtang sa walay sulod nga mga rows sa Excel, pag-ayos sa mga typo, or pagtangtang sa mga double nga data. Data filtering. So, data filtering is picking out specific data that meet certain conditions. So, sa data filtering is pagpili sa data. So, pagpili sa specific nga mga data nga nagtuman sa mga conditions. For example, showing only sales from the last month. So, pagpakita lamang siya sa mga halin or sales sa mga niyaging bulan. Like, inana bitaw. Muna ang data filtering. Sa sorting data naman is rearranging data in particularly order. So, paghanay sa data, like pag-ayo or paghanay sa database sa usa ka form or hanay. So, for example, sorting customer names alphabetically or sorting sales from the high to lowest. So, paghanay sa mga pangalan sa customer based sa ilahang alphabet name or pagsunod-sunod sa mga halin gikan sa pinakataas and to the lowest. Inana. Sa ikaapat, we have data transformation. Changing the format or structure of data. So, pagbago sa data. Then, example is converting data formats, changing text to lowercase, or splitting full names into first and last. So, example is pag-usab sa format sa date, pag-ubos sa mga letra, ang name is lowercase. Then, pagbulag sa mga tibok ngalan nga to sa mga ngalan sa mga last apelyido. Like, inana siya, guys. So, I guess, mauna to ako ang topic for today's video. So, thank you for listening, guys.